election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5. COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretso sa COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna. Sariling server, doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna, dinedelay niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, trinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsesend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers? Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapani-paniwala ba yung pangyayaring yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ang ina-upload pala ng isang automated counting machine, 76 kilobytes lang. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakanvas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa COMELEC server, umabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa 1 minuto, mas mahigit sa 1 oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalokohan sa gitna na yon, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang gumagawa. Kasi kung pre-program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya niya rin niyang gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang dinadaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. COMELEC, mga commissioners at Chairman George Garcia, trinaydor nyo po
ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat idiretso ninyo almost real-time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines, diretso papunta doon sa COMELEC servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, tinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng COMELEC ma-impeach. For disqualification, di po ba? So may we know the ground. Isang election offense doon sa Omnibus Election Code. Ang sabi, with the intent of disrupting the elections. Nagpapakalat daw ako ng maling impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay sa pagkandak ng general elections. Una, meron ba akong intensyon na i-disrupt ang elections? Wala. As a matter of fact, ang suggestion ko ay para ayusin ang seguridad ng ating mga makina by disconnecting from the internet. At yun nga, sinunod nga nila. Napakabuti po, ano po? Pangalawa, dinisrupt ko ba? Na-disrupt ba ang eleksyon? Hindi. Natapos naman po ang ating general elections ng orderly. Mali ba yung information na ibinigay ko? Tama po, sinunod nga po eh. Yun po ang ginamit nilang ground para i-disqualify ako sa aking pag-upo bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes at yun din yung ginamit nila na ground para masuspend yung aking proclamation. Tama yung sinabi ni Atty. Topacio kanina na yung kanilang notice sa akin na ibinigay nung sinuspend nilang aking proklamasyon, hindi ko pa nare-receive yung petition for disqualification nun. At sinabi lang nila, actually Harold, meron kaming na-receive na petition for disqualification sa office namin and sa tingin namin mabigat, pero walang sinabi na facts. Walang substantiation. Against due process yan. COMELEC, illegal ka talaga. So Atin sa kanila. Huwag niyo pong kalilimutan ang panahong ito kung saan tayo ay inabuso at inapi ng administrasyong ito. Huwag niyong kalilimutan sa inyong isip, sa inyong damdamin. Huwag niyong pabayaang mawala ang apoy sa inyong mga dibdib sa susunod na 3 taon para kapag dumating ang panahon sa 2028, maalala nyo pa rin ang panahon na ito at hindi na natin iboboto ang pamahalaan na nagka-countermand ng ating mandato at patuloy na nangaabuso sa ating karapatan. Kung nakita nyo na po yung maliwanag na ilaw, huwag nyo na pong talikuran. Sa Biblia po ba, meron pong redemption, hindi pa po huli ang lahat para isalba ninyo ang inyong sarili. Ang taong bayan din po ay mapagpatawad din. Gawin po natin ang tama para sa ating bansa. Wala pong magagawa ang ating pamumulitika. Wala pong magagawa natalikuran natin ang gusto ng taong bayan. Kung ano po ang gusto ng taong bayan, yun po ang mapagpapaganda sa ating bansa. Ibigay po natin sa kanila ito at ito po ang tamang gawin. Hindi po huli ang lahat para gumawa tayo ng tama at yun po ang ating i-pursue para sa ikaunlad ng ating bansa. Disenfranchisement po ito. I can only speak in so far as the transmission's credibility is concerned. Kung ang consequence niyan ay merong 18 million overvotes, we have yet to verify that. But the concern is, yung transmission's integrity ay wala. Kapag magche-check ka kasi ng transmission integrity or network integrity, dapat uninterrupted mula sa source hanggang destination. Ang source yung automated counting machine. Yung destination is yung COMELEC servers and transparency servers. Sabi nga ng COMELEC, walang interruption yan kasi nga, private network yan. Sabi, encrypted lahat. Pero sir, pinadaan mo naman sa sarili mong server. Yun na yung worst interruption as you could make. Mas masahol ka pa kaysa sa hacker kasi garapalan, meron ka talagang manpower at malaking infrastructure na active na nagmamanipulate ng mga boto sa gitna. Ba, tama, first hand, yung sa canvassing, sa transmission doon po sa Reyna Mercedes. Can you walk us through that? And na-witness niyo po ba siya first hand? Yes, I did. Nag-attend ako ng canvassing ng votes nung gabi ng election day sa aming bayan. Merong board of canvassers, nag-convince sila bayan, participant ako doon. Nakikita ko yung live na pumapasok mula sa mga automated counting machines, mula sa mga remote barangay, na pumapasok doon sa server ng Municipal Board of Canvassers sa aming bayan. Pero pagdating sa uli, I think, na yun, hindi pa rin nakakapasok yung dalawang barangay yung resulta mula sa dalawang barangay sa aming bayan. Kaya kailangan namin mag-coordinate sa kanila at kunin yung mga USB devices mula sa makina at dalhin mismo doon sa proceedings namin sa
Municipal Board of Canvassers kasi apparently yun yung required ng procedure. So linagay nila yung USB devices doon sa sealed envelope, dinala nila doon sa proceedings namin, inunseal nila yung envelope at gamit yung computer ng IT person ng Board of Canvassers, doon nila through that laptop in-upload yung resulta na nasa USB na yon papunta doon sa servers ng Municipal Board of Canvassers at sa servers lang ng COMELEC, hindi sa mga transparency server. Throughout the process, nakalabas doon sa screen na TV yung ginagawa niya doon sa laptop niya. At pati yung mga file structure ng USB mismo nakikita ko. At pati yung file na pinili niya para i-upload, nakita ko. At yung file na yon ay napakaliit lang, 76 kilobytes. At nung in-upload niya yung file, it took us minutes para ma-upload yung file. Ang tumatakbo sa isip ko that time was, 76 kilobytes, napakaliit nun. Mas malaki pa nga ata yung napakaliit mong thumbnail sa iyong profile picture sa Facebook para yung size ng file na iyon. Napakabilis, dapat split second lang. Ang lakas ng signal doon sa aming munisipyo. Ang average signal ng mobile networks dito sa Pilipinas is 35 megabytes per second. So super split second lang dapat mag-upload ang isang 76 kilobytes na file. Bakit it took several minutes bago lumabas doon sa servers ng COMELEC? Ang tanong, problema ba ito sa mga kable? Hindi. Problema ba ito doon sa network, cellular data network? Hindi. Kasi nga, mabilis yung signal sa amin. Problema ba ito sa computer mismo na ginagamit na laptop o yung server mismo ng COMELEC? Malamang hindi. Kasi mabibilis na computer yan. Hindi yan magahang sa isang 76 kilobyte na data transfer. Hindi tayo gumagamit ng 1980s o 1970s na computer system dito. Ang tanging explanation lang doon ay merong traffic na ginagawa sa gitna. At kung meron mang interruption na ginagawa sa gitna, tatanungin ko ang sarili ko, automated ba yun? Computer ba ang gumagawa ng traffic? I don't think so. Kasi kapag computer at pre-program yung gusto mong manipulation doon sa data habang nagta-travel siya, it only will take you a split second as well. Kasi mabilis yung computer. Pero kapag ganun kabagal, ang aking belief ay meron talagang active na manipulation na ginagawa during the transmission process bago siya mag-reflect doon sa server ng Municipal Board of Canvassers at sa servers mismo ng COMELEC. Ay, sir, thank you po. Kay Anyway, no, Attorney- sino kaya ang nakinabang doon sa manipulation na yon? I don't know. But these are the things we know. Inamin ng COMELEC na merong Data Center 3 na active na tumatakbo on the day of the elections na nagkokolekta ng lahat ng results ng automated counting machines. At sila yung nagko-collate. At sabi ni Chairman George Garcia, every 15 minutes daw na nagpapadala sa lahat ng transparency server. The fact pa lang na meron na kaagad breach sa legal requirement na dapat diretso from automated counting machines papunta sa COMELEC servers at transparency servers ay malaking indication na ng widespread fraud. At ang burden na mag-explain ay nasa COMELEC. Kung anumang speculation ang iniisip nyo ngayon about sa kanilang kamaliang ginawa ay valid lahat yan at lahat ng CC ay dapat ngayon sa COMELEC at nasa COMELEC ngayon ang lahat ng bola para ipaliwanag at itama ang ating mga suspicion. Pero hanggat hindi nila ipinapaliwanag yon, valid lahat ang suspicions natin. Naniniwala po ba kayo na maliban kay COMELEC, COMELEC Chairman George Garcia of Reina Mercedes Attorney Harold Respicio for your closing statement, summarizing your thoughts, your appeal to the COMELEC and to the public. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa akin dito. Gusto ko lang pong tapusin ang aking pananalita sa pamamagitan ng pagsagot sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang reconciliation. Tinatanggap ko po ito. Hindi po maganda na mag-dwell tayo ng ating mga kamalian ng mga nakaraan. Hindi po maganda na magtanim tayo ng sama ng loob. Hindi rin po na maganda na ang motibasyon natin para gumawa ng bagay-bagay ay ang ating ego or ang ating pride or ang mga masasama nating relasyon para sa nakaraan, mula nung nakaraan. Ang maganda pong gawin natin ay mag-focus tayo kung anong makakaganda sa ating bayan. At yan lamang po ay magagawa natin kung harapin natin yung mga pressing na problema sa ating bansa, maging constructive tayo sa lahat ng ating mga solusyon, pakinggan natin
ating oras sa pamumulitika, pag-uusig ng ating mga kalaban sa politika, sa ating paglalabas ng sama ng loob, sa ating pagpoprotekta ng ating ego, ng ating pride, or ng ating pangalan, ang tanging magdurusa lang po ay ang taong bayan. Pabayaan na po natin ang taong bayan na ma-enjoy naman nila ang mga benepisyo ng mga maibibigay na serbisyo ng kanilang mga nailuklok na mga mamumuno sa kanila. Thank you, Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio. Next to give a closing